Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. At ngayon po, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po ay patuloy na may matutunan. Tayo po ay lumago, lumakas, at higit sa lahat, tayo po ay tumatag sa pananampalataya. Manalangin po tayo saglit para sa basbas ng ating Diyos sa ating mga buhay habang tayo po ay nakikinig at natututo. Panginoong Diyos, kami po, aming Ama, ay nagpapabasbas sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu habang kami pinakikinig. Panginoon, sa aming pakikinig, kami po ay matututo, lalago, at titibay sa aming pananampalataya. Salamat po sa basbas ng iyong banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ibabahagi po ng ating Panginoong Diyos mula sa kanyang salita na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan at pag-aralan ay nandito po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. At ito po ibabasahin ko po sa wikang Tagalog. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Ang sali naman po rito sa New King James Version, who comfort us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which ourselves are comforted by God. Alam niyo po yung salitang comfort, nakakatuwa po, no? Kasi ang akala natin noon, yung bang parang inaaliw lang, di ba? Kasi yun ang kapahulugan ng sa madalas nating marinig. Pero dito sa talatang ito, ang binigyan dito ng kapayagan ng Panginoon, ang comfort din po pala ay pagpapalakas ng loob. Okay? Sabi diyan, pinalalakas niya ang ating loob. Okay? Kasi nga po, sa labas ng ating buhay, maraming labanan. So, pag mahina ang loob natin, hindi natin kaya yung labas. Kasi sa loob pa lang, mahina na. Yung mga offend, discouragement, madaling manlamig, madaling manlupaypay, manghina. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon, diba? Live by faith and not by sight. Kaya yung faith, nilagay dito sa atin para tayo ay maka-fight. Kaya live, sabi rin, di ba? Fight a good fight of faith, di ba? At yan po ay pagkukomfort sa atin ng Panginoon. Kasi nga, sabi dyan, kahit sa gitna ng maraming mga paghihirap. In fact, sa English ang title po nito is Comfort in Suffering. Di ba? Pero ito po ay pag-aaliw sa atin ng Panginoon na kung saan ay pagpapalakas sa atin ng loob. So, hindi lang ito nagpapakalma pagka mayroong mga biglang problema. Di ba? Natataranta tayo, di ba? Nagraratel. Kundi, pag sinabi po kasing comfort sa Panginoon, pinapalakas ang loob, kundi tayo po ay nagiging mas matibay. Okay? So, kalmadong lumalakas ang pananampalataya dahil pinapalakas ng banal na Espiritu sa ating puso ang ating loob na pagkatao. Okay? Yung inner man natin. Kaya pala, purihin ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Panginoon, ang isang patuloy na gumagabay sa ating inner man. Kasi diyan ay hindi tayo pwedeng magkunwari, diyan ay hindi tayo pwedeng magtago, no? Kundi bukas tayo, no? Kasi God knows everything in our life. Kasi sabi doon, kahit may mga paghihirap pa. Ang maganda rito, kapag pala ito po ay natatanggap natin sa Panginoon, sabi diyan, God is our merciful Father in heaven, the God of all comfort. Sa pamamagitan niyan, lalakas nga tayo, at sabi diyan, mapapalakas din natin ang loob ng iba. Siyempre, iba-iba po mga sitwasyon natin. Iba-iba yung mga dinadaanan natin. May nauna, may nahuli, may nasa gitna. So, whatever the situation, whatever the time, okay, kung ano pinagdadaanan pa, ay tayo po ay ginagamit ng Panginoon sa mga kapatiran, lalo na po sa mga hindi pa mananampalataya. Alam naman natin, pinanggalingan natin, hindi pa tayo mananampalataya, ang buhay natin ay puro discomfort, miserable, kunting problema, talagang dinadaan lahat sa pagwawala, nagwawalwal, ano pa, nagpapakalunod sa mga bisyo at kung ano-ano pa. Ganun tayo noon. No? Pero ngayon, nasa Panginoon na po tayo, kaya napaka-importanting
ang ating Panginoong Kristo ay talagang tunay na tinatanggap natin sa ating mga puso, na siya'y tumitira dyan, nananahan dyan, di ba? Kasi yung puso natin ay pintuan ng ating mga kaluluwa, di ba? Kung ang mata, bintana, ito pintuan to para makapasok ang Panginoon. At ang sabi nga, di ba? Sabi niya, siya'y mananahan sa atin, sasama na sa atin. At yun ang pinaka-importante kasi para nakakarinig tayo sa Diyos. Nakakaunawa tayo sa Diyos. Nagbabasa tayo, nananalangin tayo, di ba? Malalaman mo, Pastor, paano ba ako nakakaunawa sa Diyos? Kapag ikaw ay nagkakaroon ng galit, naunawaan mo ang sabi ng Diyos, nagpapatawad ka. Yun, no? Ikaw ay minumulto ng kahapon sa mali at masamang ugali, ikaw ay binabago ng Panginoon ngayon. So, yun yung mga fruit of the Holy Spirit na binibigay sa atin ng Panginoon. And that is all of comfort ng Panginoon sa atin, pinapalakas ng loob natin. Kaya mo yan! Ako'y nasa iyo, sasamahan kita. Lahat ng kahinaan mo, palalakasin kita. Lahat ng hindi mo kayang baguhin, babaguhin kita. Ganong ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. That's why dyan yung mga promises niya, di ba? Di kita iiwan, di kita pababayaan, di ba? Ako'y sasama sa iyo, di ba? Na kahit saan ka man pumunta, hiningi yan ng mga lingkod ng Diyos. Si Moses, sabi niya, kung di mo ko sasamaan, huwag mo na akong utusan. O, di ba? Pero sabi ng Panginoon, dahil inutusan kita, my presence will go with you. Yung everyday comfort yun. Ikaw, kumusta ka na? Nararanasan mo ba ang araw-araw na comfort? Yung kaaliwan at higit sa lahat, pagpapalakas ng loob sa'yo ng Panginoon, nagsasabi sa'yo, never give up, di ba? Never be dismayed, never discouraged, for I am God, who is with you every day. Kaya si Joshua, sinabi niya, be strong and be courageous. Kasi nga, gagamitin tayo ng Panginoon doon din sa mga taong mahihina. Doon din sa mga tao na may mga problema na dinadaanan. So, tayo ngayon na pinalakas ng Diyos, ang loob, lalabas, ang lakas sa labas, we can share to them. We can also comfort them. No? Itong comfort to kakaiba, ito yung sinasabi na, kaya mo yan! No? Yung comfort na alam natin noon, parang, huwag kang mag-alala. Medyo may lambing. Pero ito, medyo matindi to. Medyo may mayroong dating to. Kaya mo yan. Anak ka ng Diyos. Bumangon ka. Halika, tutulungan kita. No, we can encourage them. Walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Magbuhay ka sa pananampalataya. Sumunod ka sa Panginoon. Okay? At doon, lalo ho tayong talagang napapalakas at lumalakas. Okay? Isa sa ginawa ni David ang sekreto niyan, he will encourage himself to the Lord. Sa ibang translation, he will comfort. Pinalakas niya ang loob niya sa Panginoon noong mga panahon na siya po ay nadidiscourage na sapagkat sa 1 Samuel chapter 30, di ba, yung kanyang pamilya at mga pamilya mga sundalo niya dinukot ng kaaway, di ba, nadiscourage na sila. Buti na lang, sabi ron, and David inquired himself to the Lord. Sa Tagalog, at pinalakas ni David ang kanyang loob sa Panginoon. So lumakas ang kanyang pananampalataya at narinig niya ang tinig ng Diyos. Habulin mo at makukuha nyo ang pamilya nyo na dinukot at mga anak nyo na kinuha ng kaaway. Amen. Kaya pagdating po doon sa Habakkuk chapter 3 verse 19, if you way back doon sa Old Testament, may sinabi rin siya rito sa Mabuting Balita Biblia. Siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan, pinalalakas niya ang aking mga paa tulad ng usa upang makaakyat ako, yan, sa matataas na lugar. Ayan. Ano bang pinapaakyat sa ng Panginoon? Di ba? So, sabi ng Panginoon, kapag malakas ang loob mo, at ang loob na yan ay galing sa Panginoon, kalooban ng Panginoon, alam niya po, ang usa ay kahit humalaking katawan, matibay ang mga paa. Okay, kaya nga napaka buti ng Panginoon kasi para maintindihan natin siya, tayo po in-illustrate niya sa tupa, yan, okay? At maging sa usa, okay? Na kahit habulin tayo ng mga oso, habulin tayo ng mga lobo, tayo po ay hindi mahahabol kasi po ang ating mga pananampalataya ay malalakas ang loob. Amen. So, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Lakasan mo ang loob mo, kapatid. Kung ikaw man ay humihingi sa Panginoon ng matitinding mga leading niya sa'yo, ikaw ba ay magninegosyo, ikaw ba ay magpapacheck up sa ospital, ikaw ba ay mag-oo sa ministry, okay, whatever the assignment, lakasan mo loob mo. Okay? At hayaan mo, maranasan mo ang comfort ng Diyos sa buhay mo. Amen? So maraming po salamat sa iyong pakikinig, mga kapatid. Lakas ng loob. Amen. At mabuhay ka sa pananampalataya. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, marami po salamat sapagkat Lord, kanyang mga mahihinang loob ay pinapalakas mo.
Kami pong mga natatakot ay tinatanggal mo ang takot at pinapalitan mo ng pananampalataya. At kami, Panginoon, ay kinakausap mo na kami sumunod sa iyo, na huwag nang mag-alinlangan pa, bagko sa lakasan namin ang aming loob kasi dito mo binubuhos ang panampalataya namin. Kahit sa mga bagay na imposible, kahit sa mga bagay na mahirap. Sinabi mo sa iyong salita, walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming lakas. Ikaw po ang aming kalakasan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na tumanggap nito. Yung mga may sakit, pagalingin mo po. Mga nasa ospital, nasa banig ng karamdaman. Panginoon, palakasin mo kanilang mga nangihinang katawan, mga nangihinang mga kasukasuan, Lord. Palakasin mo po, O Diyos. Dahil ito magsisimula sa bukal ng pananampalatayang malakas ang loob. Salamat po, Panginoon. Kami po, O Diyos, ay patuloy na nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, kapagkat kami ay hindi mo iniiwan, hindi mo pinababayaan, Panginoon. At kami, Panginoon, ay patuloy na iyong pong pagpapalain. Pagpalain mo rin po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito pong aming samod-dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So maraming po salamat. Bukas po uli, araw ng pagpapala.